Nagising si Shaira na magaan ang pakiramdam. Na nagdaang gabi mabigat ang katawan at masakit ang ulo dahil sa sipon. Uminom siya ng gamot bago natulog. Ang masamang pakiramdam yata ang nagpahimbing ng kanyang tulog. Binili niya kay Ednita si Jillian at naroon din si Marco, kaya hindi niya pinilit ang sariling asikasuhin ng bata. Medyo mataas na ang araw na magising si Shaira. Ang alarm clock agad ang hinanap ng kanyang mata. 8:30 na. Mahaba na ang kanyang naging tulog. Handa na ulit siyang salubungin ng bagong araw. Napatitig si Shaira sa desk calendar sa tabi ng alarm clock. May pulang bilog ang petsa ng araw na iyon. Ang kapatong araw na binigay niya kay Marco, hindi lang pala kay Marco, kundi sa sarili niya rin. Nais niya timbangin ang lahat. Kung susundin niya ang damdamin at di na pag-iisipan ang gagawing desisyon. Di niya gustong pagsisihan anumang gagawin kaya't binigyan din niya ng oras ang sarili. Isang linggong hinayaan ni Shaira si Marco sa anumang gustong gawin sa loob ng kanyang bahay. Kinatuwa niya ang pagtupad ng binata sa kanilang napag-usapan. Tulad ng nais niya kay Jillian, binigay ni Marco ang buong atensyon. Pinasya nito ang bata mula sa pinakamalit na bagay hanggang talagang kailangan ni Jillian, ang pagmamahal at oras ng isang ama. Kung babalikan ni Shaira ang lahat mula sa unang pagtungtong ni Marco sa farm hanggang nakalapit na silang tatlo, wala nagbago sa pahakitungo nito kay Jillian. Nakita rin niya kung paano namimiss ni Jillian si Marco pag umaalis ang binata. Hinahanap-hanap na ni Jillian ang presensya nito sa bahay at sa buhay nila. Wala sa Shairang ibang hangad kundi maging masaya si Jillian, na maging sapat ang sayang yon para di makaramdam ng kakulungan ng bata. Alam niya di nababalik sa dati ang lahat kapag nawala si Marco. Nakasanayan ni Jillian na nasa tabi ang inaakalang ama. Siya naman, napaawang ang mga labi ni Shaira na makitang nasa loob ng silid ang lalaking iniisip. Nakaupo sa sahig, nakasandal sa dingding at tulog. Napatitig siya sa mukha ni Marco. Kinapa ang kanyang damdamin. Anong gusto niyang gawin sa huling araw na dapat pag-uusapan nila ni Marco ang kanyang desisyon? Ang yakapin si Marco. Yon ang gusto niyang gawin. Gusto niyang makita reaksyon ng binata pagkatapos magising sa kanyang yakap. Magtataka kaya ito? Magugulat? Malilito? O baka mapapangiti na lang at yayakapin din siya? Mas gusto niya ang huli. Di na malay ni Shairang mahabang sandali nang lumipas, nakatitig siya kay Marco habang isa-isang tinitingnan bawat bahagi ng mukha nito. Ang mahakapal na kilay na sing-itim ng pilikmata na may pagmamalaki sa isang babae. Ang mga yun nagbibigay karakter kay Marco kapag tumitig. Mapusyaw na brown ang kulay ng mata ng binata, nagniningning tuwing umingiti. Matangos ang ilong, manipis ang labi. Pantay ang kayamangging kulay ni Marco na kung di lang si Shaira nakilala bilang simpleng lalaki, iisipin niya, modelo to mula Brazil. Di magarbo si Marco kung magbihis pero lahat ng damit bumabagay dito. Sinaway ni Shaira ang sarili. Ngayon pa talaga niya napiling i-assess ang look si Marco. Dapat yata bumaba na siya eh. Sabado ng araw na yon kaya't walang problema kung late siyang nagising. Automatiko naghahanda ng almusal si Ednita kapag hindi siya nag-stand sa kusina kaya wala siyang dapat alalahanin sa pagkain ng bata. Maya-mayang natigilan siya. Naudlot ang pagtayo mula sa kama. Si Jillian nga pa lang dapat sinamahan ni Marco sa silid. Anong ginagawa ng lalaking to dito sa silid niya? Bago pa masagot ang tanong, nakita ni Shairang kumunot ang noo nang natutulog na si Marco. Kasunod ay ang pagkilos. Nahuli pa ng binatang nakatitig siya nang duminat nito. Shaira? Usal ni Marco sa paos na tinig. Mabilis umikot ang tingin bago bumalik sa kanyang mukha. Umaga na pala. Napangiti ang binata. Natunaw ang ngiting yon ang lahat ng agam-agam sa puso ni Shaira. Di niya maisip na kayang takpan ng isang ngiti lang ni Marco ang kakulangan nito. Oo, gusto rin niya ng anak na manggagaling sa kanyang sinapupunan. Pero kung di lang si Marco ang ama, mas pipiliin niyang sa Jillian na lamang kanilang maging anak. Anong ginagawa mo rito? Wala. Tugon ni Marco bago marahang tumayo. Pakiramdam ko kasi evicted na ako ngayong araw. Kung ganun nga, okay na rin kasi nakasama naman kitang magdamag. Kaswal na sabi ni Marco. Kamusta na ang pakiramdam mo? Wala ka namang lagnat kagabi kaya hindi ako masyado nag-alala. Naglakad na ang binata patungo sa pintuan. Anong oras tayo mag-uusap? Hawak na ni Marco ang doorknob nang lumingon sa kanya. Ako ang papunta sa silid mo, Marco. Pinili ni Shairang wag ipahalatang may desisyon na siya. May naiisip siyang gawin na siguradong di inaasahan ng binata. Nababasa ni Shaira sa anyo nito. Taliwas ang inaasang mangyayari sa araw na yon. Gusto niyang maramdaman ni Marco na para sa kanya di kababasan ng pagkatao nito ang kawalan ng kakayahang magkaanak. Pipiliin niyang mahalin si Marco ng buong buo, kasamang kakulungan at kahinaan nito.
Binuksan ni Marco ang pinto pero hindi kumilos para lumabas. Huminga lang ng malalim pagkatapos nilingon siya na parang may sasabihin. Matagal na tinitigan siya ni Marco bago muling huminga ng malalim at sinabi sa mababang tono, "Mahal kita." Kasunod ng marahang pangiti. Baka mawalan na ako ng chance na sabihin mamaya. Tinuloy na ni Marco ang paglabas. Maingat na nilapat pasara ang pinto. Napangiti si Shaira nang wala na si Marco. Iniisip na niya kung anong magiging reaksyon ni Marco sa naisip niyang gawin. Nagliligpit na si Marco ng mga personal na gamit nang marinig ang mahina at pamilyar na katok ni Jillian. "Pasok ka, baby." Masayang tugon niya. "Bukas yan, itulak mo lang, love." Sa pintura siya nakatingin habang nagpapapasok ng mga gamit sa backpack. Nahuhulaan na ni Marco ang magiging desisyon ni Shaira kaya hindi niya nais bigyan ng pag-asang sarili at masakta na naman. Di man siya tanggapin ni Shaira sa buhay nito, magmamahal pa rin siya. Di niya alam kung hanggang kailan pero patuloy siyang magmamahal sa dalaga hanggat siguro mapagod ang kanyang puso. Nahulaan na rin ni Marco na hindi ilalayo ni Shaira si Jillian sa kanya. Sa natuklasang mga kahangahangang katangian ng dalaga, nasisigurado niyang masuunahin ito si Jillian kaysa ang sarili. Isang selfless woman si Shaira na kanyang nakilala. Maging mahirap man para ditong sitwasyon, pipilitin ng dalagang pakibagayan siya alang-alang kay Jillian. Sobra-sobra na yon para sa kanya. Di na siya hihiling pa ng iba. "Papa?" Sumungaw sa pinto si Jillian. Yakap ang mga pulang rosas na wala pang mga tinik. Ang iba'y tuyo at lanta na. Yun ang mga rosas na binigay niya. "Pinabibigay po ni Mama." Kaagad na niya iniwan ni Marco ang ginagawa at sinalubong ang bata. "Meron pa po." Tumalikod na kaagad si Jillian bago pa man siya makapagsalita. Nilapag ni Marco sa kama ang mga rosas. Ibinabalik pa ni Shaira ang mga bulaklak. Natuwa siya sa malamang itinatago pa na ng dalaga ang mga bulaklak. Kaagad na bilang ni Marco ang mga rosas. 10. Napatingin siya sa pinto nang muling pumasok si Jillian. Nilapag ulit sa kamang 10 piraso pa ng rosas. Wala na mga picture at message din isinama niya. "Thank you daw po," sabi ni Mama. Yun lang at lumabas ng muli si Jillian. Magkahalong saya at lungkot ang sabay na naramdaman ni Marco. Ramdam na ramdam niyang tatapusin na ni Shaira ang lahat sa pagitan nila. Magiging napakasakit noon pero pagbibigyan niya ang dalaga. Di niya gustong bigyan si Shaira ng karagdagang sakit sa loob at stress. Kung ay katatahimik ng dalaga ang tuluyang paglabas niya sa buhay nito, ibibigay nito ang katahimikang yon. Meron pa naman siyang Jillian. Sapat na muna yon. Mula sa mga rosas, lumipat sa pinto ang tingin ni Marco nang marinig ang mahinang katok. Hindi pa man siya sumagot, bumukas ng pinto, marahang umakbang papasok si Shaira. Sa ilang gamit niya, tumutok ang mga mata ng dalaga. "Ready ka na pala talagang umalis?" Ngumiti lang si Marco. Ngiting walang buhay. "Bibit-bitin ko na lang pagkatapos natin mag-usap. Hindi ko ipagkakait sa'yo sa Jillian, Marco. Inaasahan ko lang yan ang sasabihin mo. Nakilala kitang selfless, Shaira. Alam kong uunahin mo si Jillian bagong lahat." Marahang ngumiti ang dalaga. "Naiwan yung last rose." Niabot ni Shaira sa kanya ang rosas. "Ano pang inaasahan mo?" Tanong ni Shaira. Nakatitig sa kanyang mga mata. Gustong sabihin ni Marco na wag siya nitong titigan, na wag ngitian habang hawak ang huling rosas na ibinalik nito dahil nagsisikip ang kanyang dibdib. How could she smile at him and say goodbye? Torture, he thought. Siguro nga naging masakit talaga ang panlolokong ginawa niya na ibinabalik ni Shaira ang sakit na iyon. Di na sinagot ni Marco ang tanong ni Shaira. Humiling na lang kasabay ng malungkot ng ngiti. "Ano man ang gusto mong arrangement natin kay Jillian, susunod ako, Shaira. Okay sa akin yan." Di maintindihan ni Marco kung bakit di nabubura ang ngiti ni Shaira habang nakatitig sa kanya. Natutuwa ang dalaga na nasasaktan siya. "Gusto kong linawin ang isang bagay, hindi tungkol kay Jillian, kundi tungkol sa atin, Marco." Nakikinig ako. Humigpit ang paghawak ni Marco sa stem ng rosas na kung may tinik, tiyak na nasugatan na siya. Sa nalalantang rosas din niya itinuon ng tingin. Di niya kayang marinig na sabihin ni Shaira ang mga salita habang nakatitig siya sa mga mata nito. Sobrang sakit na. "Na ikaw ang ama, Marco?" Dugtong na Shaira na mabilis nagpadilat sa kanya. "And since hindi mo kaya ibigay sa akin yon, sa Jillian na lang ang mahalin natin." Masyadong kaswal ang tono ng dalaga na kinailangan ni Marco na ilang segundong iproseso sa isip kung tama bang dinig at pagkakaintindi niya. Pag-angat niya ng tingin, nagsalubong ang iting-iting anyo ni Shaira. "Shaira?" Halos wala sa sariling sambit naman ni Marco.
Napakaganda ng ngiti ng dalaga. Di niya na maramdaman ang mga negatibong emosyon. Napako si Marco sa kanyang pwesto. Di niya gustong iwan ang tingin ng mukha ni Shaira dahil baka biglang maglaho na lang ang dalaga at mamulat siya sa katotohanan na sa pantasya lang niya nakikita ang ganon kagandang ngiti. Pero lumapit ang mukha ni Shaira na inakala ni Marco na isang pantasya lang para ilapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Para kang frozen statue, sabi ng dalaga pagkatapos dumistansya. Pero gwapo ka pa rin, Marco Galvez. Inulit ni Shaira ang paghalik sa kanya. At mahal kita maging sino ka man. Natulala siya nang tuluyang tumawa si Shaira bago siya niyakap. Oy, ano? Bukaw nito. Sinabi na ngang mahal kita eh. Nang maramdaman ni Marco ang init ng yakap ng dalaga, saka lang siya naniwalang hindi yun bahagi ng pantasya. Niyakap talaga siya ni Shaira at mahal siya nito. Tumawa na rin si Marco, mahina sa umpisa, na unti-unting lumalakas sabay ng pagigpit ng kanyang yakap kay Shaira. Di niya binitawan ng dalaga hanggang sa mapawi ng bigat ng kanyang pakiramdam at ang lahat ng takot sa kanyang dibdib. Tinakot mo ko ng sobra, Shaira? Muling tumawa si Shaira. Gusto ko yung tawag mo sa akin. Mga taong mahal ko lang ang tumatawag sa akin sa nickname na yan. Nang mag-angat ng tingin si Shaira, sinulubong na ni Marco na mapang-angking halik ang mga labi ng dalaga. Umungol si Shaira. Naramdaman ni Marco sa kanyang mga labi ang pagngiti ng dalaga bago tumugon. Kumawala lahat ng kanyang naipong emosyon. Pinahayag niya yon sa mahigpit na yakap at paulit-ulit, mainit at malalim na halik. Humilig si Shaira sa kanya nang sa wakas ay palayain niya ang mga labi nito. Sumubsob ang dalaga sa kanyang dibdib. Sigurado ka bang baog ka? Pabulong na tanong ni Shaira. Napahalakak si Marco. Malakas, may buhay. Sabi ng andrologist na kaibigan ng ex-girlfriend ko. Sagot ni Marco. Nakadampi ang labi sa ibabaw ng ulo ng dalaga. Hindi ko naisip na magpapa-second opinion kaya nga baka hindi. Pabirong dugtong ni Marco. Parang di naman eh. Sabi ni Shaira na maling nagpatawa kay Marco. Pakasalan mo ko, Shaira del Valle? Bulong ni Marco at maring hinalikan sa noo ang dalaga. Sa first night natin, bibigyan kita ng dahilan para mas magduda. Tumatawang kinarot siya ni Shaira sa tagiliran. Ang yabang mo, Galvez? Di na ni Shaira natuloy ang pangungusap dahil pinatahimik na ni Marco ng halik. Yabang lang yon? Hindi ako magaling humalik? Sabi niya ng pakawanan ang dalaga na nagkahabol ng hininga. Tumawa si Shaira, hinampas siya sa balikat. Mahigpit na yakap ang itinagon ni Marco. Thank you, Shaira. Thank you for accepting me, all of me. I love you. Namasa ang mga mata ni Marco nang mas sumigpit ang yakap ng dalaga. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal nito. Nang mga sumunod na araw, nalaman na ni Marco kung sino tumawag sa kanya noon sa Taiwan para ibalita ang pagpanaw ni Lola Carmelia. Si Nanay Puring, na iniwanan pala ng matanda ng isang habilin. Naabangan ang pagdating niya sa farm. Pero hindi alam ni Nanay Puring ang tungkol kay Ron na siyang tunay na ama ni Jillian. 2 years later, pakiramdam ni Shaira ilalabas na niya pati small at large intestines na paulit-ulit na pagduduwal na wala namang mailabas na. Sa bawat pagduwal, lalo lang siyang nanghihina. Ilang segundo pa ay tuloy na siyang nawalan ng lakas. Nakaupo na lang siya sa sahig ng banyo, nakakapit sa bowl, naghahabol ng hininga. Madaling araw pa lang ang oras ng pagsumpong ng kanyang morning sickness. Morning sickness dahil buntis siya. Nagkatotoo ang biruan nila ni Marco noon bago sila'y kinasal na mabubuntis siya nito. Kinagulat nilang mag-asawa ang pangyayari. Kapwa hindi makapaniwala. Hindi lang isang OB-GYN ang kanilang pinuntahan at parehong findings, siya ay nagdadalang tao. Di na magugulat si Shaira kung magduda man si Marco, pero hindi siya pinagdudahan ng asawa. Sinama siya ni Marco sa isang andrologist na nirekomenda ng kaibigan nito na engineer din. Ikinagulat nila ng hustong resulta. Normal ang lahat sa kanyang asawa. Walang problema sa kakayahan ni Marco na magkaanak. Hindi ito baog tulad ng matagal nitong pinaniniwalaan. Ginusto ni Marco na maghanap ng paliwanag sa mga nangyari. Kaya hinayaan to ni Shaira sa gusto nitong gawin. 2 araw nang nawawala ang kanyang asawa. Nang bumalik ay dala na nito ang isang balita. Mag-asawa ng andrologist na unang tumingin kay Marco at ng ex-girlfriend na si Annalie. Pinagkaisahan pala ng dalawa si Marco. May namamagitan na pala sa dalawa na lingid sa kalaman ni Marco na noon ay nasa Taiwan. Nabuntis ng doktor si Annalie. Walang naisip na paraan ng babae para makalaya sa relasyon kay Marco kundi sakta ng huli para maitulak nito palayo.
Ginamit ni Annalie ang hindi pagkakaroon ng anak ng mga ito sa kabila ng ilang taong relasyon. Ipinamukha kay Marco ang kakulangan bilang lalaki para mapadali ang pagbitaw ni Annalie sa relasyon. Pinasa kay Marco ang guilt sa ginawang pagtataksil. Nagtagumpay si Annalie ng walang kahirap-hirap dahil matagal na palang bilanggo si Marco ng mga takot na hindi rin ito may pagtapat kay Annalie noon. Tila mga sinulid na nagdugtong-dugtong ang mga kasinungalingan. Nakuha ni Annalie ang nais na kalayaan at si Marco ay piniling gamparan ng pagiging ama kay Jillian sa paniniwalang imposible nang magkaanak pa ito. Sa umpisa, hindi maintindihan ni Shaira bakit gano'n na lamang kandali na pinaniwalaan ni Marco ang andrologist na kinasangkapan ni Annalie para sa plano ng babae. Naintindihan lang na Shaira ang lahat ng malaman ng kwento na nag-iisang kapatid ni Marco ang lalaki na walang kakayahang magkaanak. Napaniwala ni Marco ang sarili na katulad to ng kapatid. Sa huna ni Shaira, nagdugtong-dugtong ang takot at insecurity ni Marco noon kaya hindi masyado nakapag-isip. 20% daw ng male infertility cases have no indefinable cause. Naalala ni Shaira ang sabi ni Marco nang pag-usapan nilang tungkol sa kondisyon nito noon. Yung alaala kong sabi ng andrologist ng kaibigan ni Annalie, trusted friend na yon. Kaya bakit hindi ako maniniwala sa nilatag niyang peking findings? Marami pang tinukoy na maaaring rason na hindi ko na inintindi isa-isa. Sperm production problem, sperm disorders, marami, Shaira. Mas napaniwala akong sarili kong pareho kami ng kondisyon ng kapatid ko. Napakadali sa aking maniwala dahil dati na akong takot. Hindi ko naisip na ginagago lang nila ako. Umiling-iling ang asawa. Parang binabalikan sa isip ang nakaraan. Hindi nagsuggest ang doktor ng solusyon? May mga paraan kung sperm count ang problema. Doon pa lang nahalata mo na sana. Nagsuggest siya. Si Annalie ang umayaw na makipaghiwalay na siya sa akin nung araw ding yon. Nagdugtong-dugtong na ang guilt and insecurity ko kaya't madali nila ako napaniwala. Ang alam ko, talagang gusto ni Annalie ng anak at kasal. Hindi ko na maibigay ang una at ang pangalawa, takot akong ialok dahil alam kong magbabago siya pag nalaman niyang inakala kong kakulangan. Pero wala ka talagang problema, Marco. Bakit di siya nabuntis? Sa tingin ko, siya ang may gusto nun. Baka hindi na ako gusto niyang maging ama ng kanyang anak. Nagbago siya mula makabalik ng Pilipinas. Inabot siya ni Marco at masuyong niyakap. Hindi ka galit sa ginawa nila? Kung gugustuhin mo, pwede mong balikan ng doktor. Ngayong kasama ko na kayo ni Jillian at ang magiging baby natin, hindi ko na sila pag-aaksayan pa ng panahon. Ang totoo, gusto ko nga silang pasalamatan. Kung di sila naging selfish, hindi magiging akin ang isang napakagandang pamilya. Ikaw, si Jillian, at ngayon ang magiging baby natin. Kasama ko lang kayo, okay na, Shaira? Wala na akong gugustuhin pang iba. At kung dumating ang araw na kailangan kong pumili, paulit-ulit kong bibitawan lahat kapalit mo. Kapalit ninyong tatlo. Nakangiting tinugon ni Shaira ang yakap ni Marco. Mahal ka naming tatlo at mas mamahalin pa. Nagningning sa saya at pag-ibig ang mata ng kanyang asawa. Binaba ang mukha, tinalikan siya sa mga labi. Malalim, mainit na halik na unti-unti ring naging banayad at masuyo. Hanggang pagmamahal na lamang ang kanyang naramdaman. Para sa kanilang dalawa, hindi na mahalaga ang nakaraan. Mas mahalaga ang kasalukuyan at ang magandang bukas, alam ni Shaira na naghihintay sa kanila. Tinanggap niya si Marco ng buo, kasamang inakala nilang kakulangan nito pero ngayon, dinadala na niya ang anak ni Marco, hindi birong saya ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay buong-buo siya bilang isang babae. At pagkasilang ng kanilang baby, isang masaya at nagmamahalang pamilya ang magigisna ng sanggol. Pero bago mangyari yon, kailangan mo nang malampasan ni Shaira ang parusang dala ng kanyang kondisyon. Mula sa pagkakalugmok sa banyo, may mga brasong pumalibot sa katawan niya at maingat siyang binuhat. Sa kabila ng sama ng pakiramdam, napangiti siya. Kumapit kay Marco, sinubsob ang mukha sa leeg nito. Di niya alam kung anong meron, ang pamilyar na amoy ang asawa, kumakalma ang kanyang pakiramdam. Hinahanap-hanap din niya ang amoy na yon. Maingat na nilapag siya ni Marco sa kama. Inabot ang baso ng tubig sa side table na inihanda talaga para sa kanya ng mga ganong pagkakataon at inalalayan siyang uminom. Pagkatapos, maingat na inihiga siya. Hinilan ni Marco ang kumot saka humiga sa kanyang tabi at niyakap siya. May gusto ko bang kainin? Wala, gusto ko lang amuyin ka. Siniksik ni Shaira ang mukha sa leeg ng kanyang asawa. Umungol to, lalo siyang niyakap. Kamukhang kamukha ko niya ng baby natin, Shaira. Paungol na wika ni Marco. Sa boses halatang inaantok pa. Palagi itong nagigising tuwing dumuduwal siya sa banyo ng ganong oras. Sabihin mo lang kung may gusto kang kainin or gustong gawin.
Napangiting humigpit ang yakap ni Shaira sa asawa. Gaano man siya pinahihirapan ng kondisyon, mas madali ang lahat dahil kasama niya si Marco. Karamay niya to sa bawat paglipas ng oras at palapit ng palapit ang araw ng pagdating ng bagong anghel sa kanyang pamilya. Si Jillian 8 years old na. Napakaganda at mabait na bata. Napagkasundoan nila ni Marco hintayin na lamang ang tamang pagkakataon para ipagtapat sa batang tungkol sa tunay nitong ama. Kapag kaya nang intindihan ng batang lahat. Shaira? Thank you. For what? Nayakap kita ngayon. Naasawa kita. Na malapit na ako maging ama ng baby natin? Nakangiting nagangat ng mukha si Shaira. Sa pagkakatanda ko, pangarap ko rin na maging ina ng baby mo, Marco Galvez. Ito na ang katuparan ng pangarap na yon. Maingat siyang hinalikan ni Marco sa mga labi. Respeto at pagmamahal ang naramdaman niya sa halik na iyon. Tulog na, Mama? Bulong ni Marco. Kailangan mong makabawi ng lakas. Amayin mo na ako. Singutin mo na ang lahat ng energy ko. Natawa si Shaira. Ang bango mo? Sabi ko nga, mabango talaga ang asawa mong 4 na araw nang walang ligo. Payagan mo ako ng umaligo bukas Napabungis nga si Shaira. Di talaga niya gusto ang amoy ng kanyang asawa pag bagong ligo. Ang gusto niya yung amoy nito ngayon. Ayoko. Di kita lalapitan pag naligo ka. Sa labas ka matutulog. Gusto mo? Hindi na ako maniligo. Natatawang sabi ni Marco. Mas gusto kong yakap kita kahit mabaho ako. Ang bango mo nga Tumawa to ng bahagya. Hug me tight, Mama. Ngiting-ngiting pinagbigyan niya si Marco. Ang bango-bango talaga ng kanyang asawa kapag hindi naliligo. Lalong tumatag ang kanilang pagmamahalan nang isilang na nila ang kanilang bagong anghel, Julius Del Valle Galvez. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.